Paano ba natin nalalaman ang mga pahayag ng ating Panginoong Diyos? Nagsusugo siya. Tayo ba sa iglesang ito ay meron tayong sugo? Meron. Ang kapatid na Felix Manalo. Sa kanya nagmula yung dalisay na ebanghelyo na ating tinanggap. Ito, yung pangunahing daw aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, page 35, sinulat ni Eranio G. Manalo, Leksyon bilang 8. Ang paksa, ang titulo, Kapatid na Felix Manalo, Sugo ng Diyos sa Huling Araw. Sabi ko, gagamit kayo ng Biblia, di nyo naiintindihan ng sinasabi. Kaya tayo nililiwanag natin ito, hindi para magpasama ng kahit na sino, kundi para magbukas ng kaisipan na mali itong turong ito na si Felix Manalo, sugo raw ng Diyos sa huling araw. Iba kasi yung mga huling araw kesa sa huling araw. Pag huling araw, wala nang kasunod. Iba ganon, mga kapatid? Si Manalo raw huling sugo, tapos sugo sa huling araw. Paksa. Si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, pagka sa huling araw yan sinugo, matatapos na mundo nun, nahuli ng sugo yan. Ito ang pinanggalingan niya, niyang aralin nila na yan. Buhay pa si Manalo noon more or less, nang ituro nila ito, 1956, sa pasugo ng Hulyo 1956 issue. Ang nakalagay dito, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pahina 7. Babasahin ko Meron akong original niyan Hindi pwedeng yan sabihin gawa-gawa Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, maliwanag na ating natiyak na sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwidbagay ang pangangaral ng mga aral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugong darating. Nakita nyo? Kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Pagka natapos daw si Manalo, 1963 natapos si Manalo patay si Manalo 1963 bakit hindi natapos ang sanlibutan? No? At kung totoo yung salitang si Manalo'y sugo ng Diyos sa huling araw, lalabas, dapat wala nang susunod na araw nung mamatay si Manalo. Kasi pagkatapos ng kanyang isinasagawang pangangaral, sabi, wala nang iba pang sugong darating. Hindi ko naman ito kakalkalin kung aaminin nyo na nagkamali kayo sa aral nyo na yan na si Manalo ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kasi sa Biblia po, may mga panahunan. Sa Biblia, ang huling araw, pagkabuhay na ng mga patay sa 44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ang pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Kung doon mo lang isusugo si Manalo sa huling araw, nahuli na kasi
Pagbabangon na ng mga patay yun eh. Resurrection na yun eh. Brad Joseph, this know also that in the last days, plural, in the last days, perilous times shall come. Kabira-bira ng iglesia ni Manalo, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Mali. Kaya sila galit sa akin, Brad Josel eh. Kasi, naka-stick ako sa Biblia. Sabi ni Kristo, sino man hindi makakalapit sa akin, walang makakalapit sa akin. Maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. So yung palang huling araw, pagbabangon na ng patayon. Yun na yung pagkabuhay na maguli. Isa pang talata. Pagkatapos ng 6:44, inulit pa ng Panginoong Hesukristo yan. Yan pa rin sa Juan, Kapitulo 6, at ang versikulo 50, something like that. No, sabi, later, 54. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ibabangon sa huling araw. Ibig sabihin, yung mamamatay na tao na kumakain ng laman at umiinom ng dugo ni Kristo, kung mamatay man siya, may pag-asa siya kasi ibabangon siya sa huling araw. Baka rato-rato may pag nagbasa ka ng pasugo si Manalo raw ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kailan ba yun? Magbabangon na patay nun eh. Patay na rin si Manalo ngayon paano pa siyang masusugo?